Hi guys, this is Mel Villata, yung Pinoy Affiliate Marketer. And today, ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano gumawa ng free vlog. Okay, paano gumawa ng isang libreng vlog na pwede yung gamitin sa inyong business. Okay, so let's get started guys. Huwag natin paragalin. Okay, so ipakita ko lang muna sa inyo yung ginawa kong sample vlog. Okay, so ito siya. Ayan, nakikita niyo yung pangalan ko dyan. Yung header niya, may image siya. Ayan, may nakalagay na about me. Then, andito rin yung produkto ko, yung ino-offer ko. Ito ko rin siya nilagay. Ayan, may mga clickable ano siya. Then, meron pa yung video. So, pag kinlik mo, magpe-play yan. Okay, diba? So, may video. And then, ito, may clickable lahat yan. Pag kinlik mo yan, kaya nag-image na yan, mapupunta yan dun sa ino-offer ko. Ayan, di ba? Nakikita nyo? Yan. Okay. So, napaka-powerful ng vlog na ito. Dahil dito, ito yung magsisilbin yung salesman. Okay? And then, kung mapapansin nyo dito, meron din akong binigay na sa free internet training din. Meron din yan akong nilagay dyan. Ayan, clickable din yan. Pag kinlik mo yan, mapupunta din sa mismo trainings. Bigay ko sa yung sample. Ayan, mapupunta din doon mismo sa may sabi ng promote ng training. Okay, di ba? So, powerful ng system na to. Okay, and then yung video presentation. And once na gusto mong mag-out, lalabas yan. Tukunin yung details nila, yung name at yung email. Okay? Di ba? And then, close ko lang ulit. Of course, may pinamimigay din akong e-book dito. Tuturuan ko rin kayo kung paano ilagay yung e-book nyo mismo. Yung e-book ha, yung e-book na gusto nyo ibigay na libre dun sa ano nyo, sa mga subscriber nyo. Para lalo silang magpunta. Okay, and then pwede kayong magdagdag yan. Pwede kayong magbigay ng free video, free e-books. Okay, and clickable din yan. Okay, pakita ko, pag kinlik nyo yan, pupunta sa may link kung saan pwede nyo ma-download yung e-book. So, ito yung mismong e-book. Ayan, di ba? Okay? Ayan, no? Ayan yung mismong e-book. So, pwede niya ma-download yan anytime. Pag nilagay, i-click niya lang itong araw na to, then ma-download niya. Okay? And then, of course, andito yung contact me. Okay? Yung style ko kasi pag gumagawa ko ng contact me, inilalagay ko mismo yung header. Kagaya na sa yung image ng Facebook, Facebook profile ko, saka ng YouTube channel ko. So, lahat yung clickable yan. Pag kinlik nila yung image na yan, mapupunta mismo sila dun sa Facebook account ko. So, pwede na kaming makipag-connect, di ba? Pwede na siya mag-message sa akin at pwede niya makita mismo yung profile ko at malaman niya kung ano yung mga ginagawa ko sa online, kung ano yung business ko, makilala niya ako personal. And then, of course, ito yung sinasabi ko sa iyo, yung sa YouTube channel din, meron din isang clickable link at saka yung clickable na image. Pag kinlik naman niya, mapupunta naman siya doon dito mismo sa YouTube channel ko. Okay, di ba? So, mas lalo niya ako makikita at talagang alam ko yung ginagawa ko. Alright. So, isa pa, kung mapapansin nyo dito sa gilid, ayan, may mga clickable na banner yan. May mga banners yan. Actually, ito, banners din yan. Banners yan. Ito yung isang banners papunta sa offer ko. So, pag na-click nila yan, in-click nila yan, okay? Puntayin dito mismo dun sa ino-offer ko. Ito yung video presentation, di ba? Makikita nila. So, pag nag-sign in sila dyan, posibleng automatic, hindi mo malalaman, magkakatsaching ka na lang. Okay, di ba? May nakalagay niya, watch the free video presentation. And then, of course, nilagay ko rin dito yung aking Facebook page. Di ba? As an online marketer, dapat may Facebook page ka. Of course, yan, makikita nila yan. Kinlik din nila yan. Ito. Yan. Pupunta naman doon sila sa aking Facebook page. Okay, bali ito na yung business page ko din. Actually. Okay, ito na. Ayun. Alright. So, gusto na lang uli. And of course, meron ding ako nilagay na banner dito. Papunta naman doon sa webinar naman. Sa webinar, which is ganun din. Pag kinlik nila yan, register for free webinar. Of course, kung gusto mong talong matuto muna yung kliyente mo, para malaman niya muna kung ano yung mga ginagawa natin bago siya mag-join. Pwede mo siyang i-lead sa may webinar. Pag kinlik niya yan, register na for free, lalabas yan, registration na.
Okay, and then ipa-follow up na siya ng system. Okay, di ba? Ayun po. Pag aalis na ako sa ano, dilipat na, click na ako ng ibang tab, lumalabas yan. Okay, di ba? Ang galing ng system na yan. And then, of course, yung image. Pwede kayo maglagay ng image dito na clickable din. Of course, pag kinlik nila yan, papunta naman dito, doon mismo siya magbabayad. O, diba? Eto, dito na siya magpe-pay in. So, diba? Pag gusto na talaga niya mag-join, nabasa na niya mabuti yung, ano mo, yung vlog mo. Okay? So, ito lang yung isa sa mga, ilan sa mga strategies na pwede mong gawin. At actually, ginagawa ko din para makapag-lead ako ng maraming ng mga prospects, diba? Kung ayaw pa nilang mag-join, at least nakita na nila kung sino ka at kung ano yung ginagawa mo. Ngayon, ituturo ko ngayon sa inyo ito paano ko ito lahat ginawa from start to finish. Okay? So medyo mahaba-haba itong tutorial natin. Nini-encourage ko kayo na patayin nyo lahat yung distractions. Kung may cellphone kayo, kung nanonood kayo ng TV, patayin nyo muna lahat yan. Kumuha kayo ng ballpen at saka papel. Mag-take note kayo. Anyway, video naman to, pwede nyo itong ulit-ulitin. Pero mas maganda na yung habang pinapanood nyo kung nagte-take note kayo. And then, kung mas maganda nga, sinasabayan nyo ako, di ba? Para habang natatapos mo rin ginagawa yung vlog mo, yung free vlog mo, di ba? Okay, so ang unang nating dapat puntahan is magpunta tayo dito sa blogger.com. Ayan, nakikita nyo itong blogger.com na to, i-highlight ko lang yan. Diyan lang kayo pumunta. Kung wala pa kayong vlog, kung first time nyo rito, pumunta muna kayo dito sa blogger.com at ito yung lalabas sa inyo, ganito. And then lahat ng may mga Gmail account, Gmail ha, tanda ko, lahat ng may mga Gmail account, of course, dapat meron kayong Gmail. Majority naman sa atin is meron ng Gmail. So, napakadali lang naman actually gumawa ng Gmail. Parang, simple na sa inyo. I-click nyo lang how to make Gmail and then, yun, gawa lang kayo ng account and then punta na kayo dito. Okay, hindi ko na i-elaborate masyado yun dahil madali lang naman yun. And then, what you will do after nyo magpunta sa blogger.com is mag-sign in kayo. Okay? After nyo mag-sign in, oops, pala, click, ayan. Nag-sign in na tayo. Okay, wait lang ha. Ayan, okay. And then, i-click ko yung account ko. Okay? Saan tayo gagawa ng vlog? Okay, i-enter ko lang yung password ko. Sorry. Okay, pag na-enter nyo yung password nyo, click nyo lang yung next. Oops, mali daw. Ulitin ko. Ayan. Ayos. Ito na. So, lumabas na yung ano ko, yung vlog ko. Okay? So, obviously, marami na akong vlog na ginagawa. Pero, ito yun mismo. Ito yung ginawa kong vlog. Ito na yung ano niya, pinakang account niya. Ito na yung pinakang kung saan ko ginagawa yung vlog ko. So, ang gagawin natin is gagawa tayo ng bagong vlog from scratch. Just like what I promised, diba? So, ito nakita, napakadami ko ng vlog na ginawa. Okay. So, i-click ko lang yung new vlog sa baba. Okay. Medyo mahaba na. Okay. Pagdating nyo na dito, lagyan nyo lang muna ng title. Okay. So, ilagay ko lang, of course, may Mel free vlog. Yan lang muna ang title ko para mas madali. And then yung address, Mel free 2. Kasi meron akong ginawa kanina, gawin ko lang yung 2.blogspot.com. Ito na yung pinakang address niya. Okay, yung address, kung saan nila ito kinlik. Pag kinlik nila yung Mel free.2.blogspot.com, kumbaga yan yung address na itatype nila para mapapuntahan yung vlog mo. Kagaya nitong isa, nakikita nyo rito, ito yung Mel free, ito yung una kong ginawa, .blogspot.com. So pag kinlik niya, lalabas itong vlog na ito, itong website natin ito. And then sabi dito, available. Okay, the next step, pagkatapos yung malagay ng address at available siya, ay pipili naman kayo ng theme. I suggest na piliin nyo lang itong simple theme.
Ayan, ito yung pinaka-simple theme niya, ito yung pinaka-madali. And then, click mo yung create vlog. Ayan. And boom. Ayan ha. Okay. So, gusto ko lang ipakita sa inyo kung anong itsura ng vlog nyo. Diba? Nakalagay ito, Mel Free Vlog. So, ito na yan. So, i-view lang natin yung vlog. Okay. So, lalabas na yan dyan. Ayan. Ganyan ang itsura niya. Imagine mo ba dati, nagawa natin ganito, pero dati ganyan lang itsura niya. Tatanggalin natin yung mga pati ito. Kung nakikita nyo ito nandito, ayan. Tatanggalin natin yan para maging malinis siya. Okay. So, the first step yung gagawin, unang-una is pumunta kayo dito sa layout. Okay? Layout. Lilinisin muna natin siya. Tatanggalin natin yung maraming abubot. Sabi dito mga abubot ng vlog para mali. So, dito sa nav bar, navigation bar, i-click nyo lang yung edit. Okay? Then, para matanggal yun, itong nandito, ikita nyo to, di ba? Para matanggal yung mga yan. Click nyo lang itong nav bar. Okay? And then, kung mapapansin nyo, naka-select siya sa transparent. Transparent. I-off nyo lang yan lahat. Off. And then, save. Okay. And then, lagi kong sinesave, save arrangement para sigurado ako. Then, balikan natin to. Nakita nyo yan. Pag nirefresh mo yan, okay, ayan, wala na, di ba? So, malinis na. Okay. Next step naman, is pupunta tayo dito sa, ito muna tayo, sa footer. Okay, ito yung about me, di ba? Sabi ko nga sa inyo, tatanggalin muna natin yung mga yan para lang malinis siya. Okay? Kasi papalitan natin siya ng mga ganyan. Ayan, nakita niya, papalitan natin siya ng mga ganyan. Okay? So, sidebar natin, tanggalin muna natin yan. Remove lang naman yan, no? Click mo lang yung remove. Then, okay. Dinidelete na niya yan. Pati din yung isa, yung vlog archive. May na lang natin ilagay yan sa huli. I-remove na rin natin yan. Okay. Then, save arrangement. Yung vlog natin, i-refresh natin. Boom, wala na, malinis. Tapos naman dito, makikita nito, lalagyan natin ito ng personalized name nyo. Okay, di ba? Mas astig yun kung ang nakalagay nyo dyan, pangalan nyo, Mel Villeta, o kaya yung sarili nyo pangalan ang nakalagay dyan. Okay, so paano natin gagawin yun? Balik tayo dito, pumunta tayo sa pinaka-ibaba, sa footer. Ito, nakalagay yung footer attribution gadget. So, i-click lang natin itong edit. Okay. And then, pag na-click nyo na yung edit, yan. Lagyan nyo na yung pangalan, copyright. Para mas maging personalized para sa copyright, space, tapos itong close parenthesis, close open parenthesis, lagyan nyo yung C, yan, space, yun yung Mel Villeta. Ito yung name ko, of course. Diba? Mel Villeta 2017. Yun, mas talaga siya. So ito yung lalabas dyan. Copyright, Mel Villeta 2017. So click mo lang yung save. Okay? Then of course, may save arrangement ko lang siya. Okay. Then balikan natin to. Nakita mo yan, di ba? Simple theme. I-refresh ulit natin. And boom, ayan na. Pagka na siya. So okay na, medyo malinis na. So paano natin lalagyan to ng image? Di ba? Ito yung pinakang itaas natin, di ba? Gusto mo, di ba, mas maganda, mas personalized nga naman. Pag image mo, kagaya nitong ganito, ito yung sa akin, nakalagay mismo yung image ko dito. Di ba? Okay? So, what we're gonna do is, i-click itong header. Okay, dito, hanapin niyo yung header. Ayan. Ito yung header, di ba? Click niyo yan. And then, ayan, i-click niyo itong choose file from computer. Image, ha? Image instead na title,
i-click natin yung have a description instead of title and description. I-click niyo yan, then choose kayo ng file. Ayan. So ako may mga naka-prepare na ako. May mga naka-prepare na akong file. Okay. Ayan, cover image. So may naka-prepare na akong cover image. And then click ko lang to. I-select mo yun. Then ayan. Na-upload na siya. Okay? So ito yung lalabas doon, supposed to be. And then save. Save. Diba? Then save arrangement ulit. Okay? Tingnan natin, itsura niya. Okay, boom. Ayan. Kung mapapansin mo siya, bitin, di ba? Bitin. Parang hindi siya nagkasya. So, huwag kang mag-alala, may paraan dyan. So, kiklik mo lang naman ngayon. The next step mong gagawin is i-click mo yung team. Okay? Pag-click mo naman ng team, i-click mo naman yung customize. Ito, yan. Makikita mo yung bitin, di ba? Dapat supposed to be, dapat ganyan. Sa mobile, okay siya. Pero dito sa laptop, hindi. So, i-click mo yung customize. Okay? I-click mo yung customize. I-click mo naman yung adjust width. Diba? Makikita mo yan. Ito yung preview ng vlog mo. Ayan. Adjust width. Okay? So, i-adjust mo yung yan. Hanggang sa makuha mo yung buong image. Ayan. Okay na yan. And then, click mo yung pag nakita mo siya, buo na. Diba? Then, apply to blog. Back to Blogger. Okay? Back to Blogger tayo, and then balikan natin to. Ayan, i-refresh natin ngayon. Ayun. Una. Okay. Diba? Gumaganda na, nagkakaporma na. Okay, the next step na natin gagawin is paano natin siya lalagyan dito ng mga tab na yan. Diba? Home, about me, my product. Siyempre, parang pag kinlik nila yan, mapupunta sila sa kabilang page. Ang tawag dito is page. Mga pages yan. Ito yung pages nung ano mo, ng pinaka-vlog mo. Okay? So, dyan lang sila, lilipat-lipat. Okay? So, paano natin gagawin yan? Okay, pagdating mo dito, click mo lang muna itong page. Okay, mag-create tayo ng mga pages ngayon. Diba? Kung titingnan mo ito, meron tayong about me, my products. Itong home kasi ito, naka-default na yan. Default na yan. So, idadagdag na lang natin sa about me, my products, free internet marketing, free ebook, tsaka yung contact me. So, nagawa tayo ng free. Diba? Sabi ko sa inyo, click nyo itong pages, then new page. Okay. Then, nilagay natin yung about me. Oops. About me. Okay. Publish. Click mo lang yung publish. Ayan. So, may isa ka na. May isang page ka na. Click ulit ng new page. Ano yung nakalagay doon? My products naman, di ba? So, my product. Depende kung anong gusto nyo ilagay, guys, ha? Nasa sa inyo na yan. Kung gusto nyo ilagay mismo yung mismong name ng product nyo, pwede rin, of course. Depende kung anong gusto nyo ilagay dyan. Okay? Click mo ulit publish. And then, free internet marketing, of course, new page ulit. Ganun lang, paulit-ulit lang. So, magkakaroon yan ng, okay. So, free, capitalize pala yan. Free internet marketing. Yan. So, publish. Okay. Then, next natin yung free ebook. Yan, capitalize natin lahat para talagang highlights na highlights. Minsan yan agad ang unang pinupuntahan nila. Free ebook. Okay. Publish na natin siya. Tapos another new page pa. Sa contact me naman. Yan. Contact me. Oops. Contact me. Yan. Okay. And then, of course, publish na naman. Okay. Papansin mo, andyan na siya, di ba? Meron ka nang ginawa mga pages. Pero pag binalikan mo ito, pag nirefresh mo yan, okay, wala pa, di ba? Wala pa. Wala pa rin yung mga nandyan. So, paano mo
Paano mo ilalagay yun doon? Okay. So, babalik ka naman ulit dito sa layout. Okay. Yan. Pagdating dito sa layout, i-click mo naman itong cross column. Nakalagay dito, di ba? Cross column. Mag-add gadget ka ngayon dyan. Click mo yung add gadget. Okay? Tapos, ilagay mo yung hanapin mo itong pages. Okay? I-click mo itong pages. Click mo na yung pages. So, ayan na, lalabas mo. I-check mo lang lahat yan. Okay? I-check mo lahat yan. So, madadagdag na yun doon. Okay? So, home. So, kung mapapansin mo dito, kailangan mong unahin muna itong about me. Nandiyan na yung home. About me. Diba? About me. Tapos, my products. My products. Oops. About me, my products. Pre-internet marketing. Then, pre-ebook, contact me. So, ayan na. Ganyan ang arrangement niyan. Makikita ganito yan, no? Pahaba yan dyan. Vertical, di ba? Tama. And then, i-save natin. Okay. Then, click mo ulit yung save arrangement. Okay. Then, tingnan ulit natin siya. I-refresh natin siya ngayon. Ayun. Nakikita mo na siya. Nalilink pa lang siya, di ba? Yan. So, paano natin magagawa itong kagaya nito? Malalaking letters, tapos parang may mga effects siya, di ba? Nakikita mo yan. Okay, balik natin sa dito. Punta ka lang uli sa Themes. Okay? Tanong tayo sa Themes. And then Customize. Customize natin siya. And then punta naman dito tayo sa Advanced. Okay? Click mo yung Advanced. And then, ito yung ito yung tab text. Yan. Ito yan. Diba hina-highlights na yan. Okay, so ang ginawa ko lang naman dyan is same lang din yung font. Pinakapal ko lang. Tapos nilaki ang in-adjust ko siya. Actually, ginawa ko siyang 20. Yan. Or 24. I think 20 nga. Side ulit. Yes. I think 20 siya. Okay. And then, yung tabs background niya, yan yun naman yung kulay. Magiging kulay nung ano mo. Nung pinakang background mo. So, pwede ka naman mamili ng kulay dyan. So, basically, ito yung pinili ko. Medyo blue. Parang ibinagay ko lang dun sa kulay. Ayan, nakikita nyo na, di ba? Ayan, di ba? Okay, sabihin na natin. Malapit na kulay. Ayan, okay. So, sa akin, okay na ito. Balik ulit kayo sa tab text. Highlight nyo lang ulit yung kulay ng tab. Okay. Tab niya kasi is naka-gray pa pala siya. So, pilitan ng kulay. Click nyo ito, black. Yun. Okay, di ba? And then, i-click yung apply to blog. And then, back to Blogger. Okay? And then, i-check uli natin to. I-refresh natin. And then, boom, ayan na. I have about me, my products, free internet marketing, free ebook, contact me. O, yan, di ba? Medyo, naduduplicate na natin to. About me, my products, free internet marketing, free ebook. Ayun. Okay. So, ang next step naman natin gagawin, okay, so may tab na tayo, is lalagyan naman natin ito ng content. Okay, mas maganda pa gawin natin is lagyan muna natin siya ng sidebar. Okay, ano ba yung sidebar? Ang sidebar, ito yung tinatawag na sidebar. Yan. O, diba? Nakikita yung sidebar na to. Kasi ito, kahit saan mo i-click yung page, andyan lang yan, naka-static yan dyan. Okay, napapalitan siya ng page. Nakikita mo, iba't ibang page yung lumalabas dito. Pero, ito dito, hindi nawawala. So, anytime na nag-interact sila dyan, makiklik nila yan.
Okay? Paano ko nagawa yan? Ang ginawa ko is, punta ako dito, punta ulit ako sa layout. Ayan. And then, pupunta ako dito sa add gadget. Okay, so bago ako pumunta dito sa gadget, of course, pupunta muna ako kung saan ako kumuha nitong banners na to. Itong banner ko. Yan, kung saan ko kinuha itong mga banner niya. Yung dalawang yan. Animated banner ang tawag yan. So, meron akong business. And of course, doon sa business ko, meron kaming banner na ginagamit. So, ang ginawa ko lang is, namili ako na gusto kong ilagay. Ayan, ito yung mga banner, di ba? So, ito yung napili ko. Kinuha ko lang yung embed code niya. In-link ko yan. Okay, in-link ko yan. And then, ini-highlights ko lang tapos kinopya ko. Copy. And then, pupunta ako dito sa may add gadget. Balik tayo sa Blogger. Click mo yung add gadget. Okay. Pipiliin mo naman dito yung HTML JavaScript. Click mo yan. Tapos may lalabas. Dito sa may content, skip mo lang yung title. Dito sa may content, i-paste mo lang yan. Okay. Pagka-paste mo, then save. Okay. Click mo ring arrangement. Alright. So, balikan natin ngayon. Kita mo, wala pa yan, di ba? I-refresh natin siya. Then, boom. Ayan na. Okay. Mapapansin mo naman dito, sumobra na naman siya, di ba? Sumobra na naman siya. So, para ma-solve yan, babalik ulit tayo dito sa theme. Okay, may i-adjust na naman tayo, of course. Pinapakita ko lang sa iyo yung details para in case na ma-experience nyo yan, alam nyo yung solution. Okay, punta kayo sa Customize. Alright, punta kayo dito sa Adjust Width. Okay, pipiliin nyo naman dito. Wait, tingnan muna natin to. Yan, ganyan, di ba? Pakita ko lang. Piliin naman to sa right sidebar. Ito yung sinasabi sa iyo, yung pinaka-sidebar niya. I-adjust nyo naman yan. Ayun. Ayan. Pag satisfied na kayo na ganyan, forma niya, ayan, makano na. Pwede niya i-click yung uli yung apply plug. Click yung apply plug, then back to Blogger. And then, balik ulit tayo dito. Nakita yung lagpas pa siya, di ba? Sobra-sobra. I-refresh nyo. Ayan. Boom. Ayan na. Paano na siya, di ba? Okay. Okay, the next step naman gagawin, kung mapapansin nyo, is meron ako ditong Facebook page. Andito yung Facebook page ko, di ba? So, sabi ko kasi, pag ginlik ko yan, mapupuntahan dito sa Facebook page ko. So, malalaman nila, pwede silang mag-like at mas marami silang malalaman information regarding sa business. Okay? So, ayan yung may sign up ako dito. Okay? Paano ko gagawin? Ito medyo technical, kaya i-follow nyo ako ng maayos dito. So, una yung gagawin is magpunta kayo sa Facebook. Then, i-type nyo itong link na to. Nakalagay dito is https://developers.facebook.com. Okay, mamaya naman, lahat ng mga link na yan, ibibigay ko sa inyo. So, click na lang kayo ng click mamaya. Okay? So, pag napuntahan nyo na yan, okay, ang next step yung gagawin is pumunta kayo dito sa docs. Okay, click mo yung docs. And then hanapin nyo yung social plugins. Ayan, dito yung sa baba. Kita nyo yan, no? Oops, namali ang click. Ayan, social plugins. Ito. Okay, click nyo yung social plugins. And then hanapin nyo yung page plugin. Okay. Pagdating nyo dito sa page plugin, tatanungin kung ano yung Facebook page nyo. Nakalagay dito, Facebook page URL. So, pupunta kayo dito sa account nyo. And then, okay, sandali lang. Magtatanong. Okay, punta kayo dito sa page ko. Ako, may ginawa akong page, of course. Ginawa akong page. Ito yung sample page ko. And then, punta kayo dito sa pinakang browser nyo. So, may taas. Ayan. I-highlight nyo yan. I-copy nyo yung
yung pinakang page nyo. Okay? Yan. Copy. Pag na-copy nyo na yan, pwede nyo i-right click yan. Copy. Copy. Okay? Then balik kayo dito. Dito sa Facebook plugins. Balik nyo yan dito. Okay? Paste. Yan. Hintayin nyo lang. Pababago yan. Mapapalit na dyan yung page nila. Ayan. Diba? Okay. Alright. So, para medyo maiksi siya, ilagay nyo size yan is 336. Yan. Binibigyan ko yun ng tip. 336 yung width. Tapos, 400 yung haba niya. Okay? So, pinapakita naman niya yung ano nyo. Diba? Pinapakita niya yung preview. Kumbaga, pinapakita niya yung preview. So, paano yung makukuha yan? Paano yung may lalagay doon? Paano yung may lalagay yan dito? Diba? Nakita nyo, wala pa dito. Diba? Wala pa yan. Palitin ko na konti dito. Yan siya. Yan. Para sa size nito. Okay. So, paano ko nagilagay dito yan? Okay? So, dito sa page plugin, may makita kayo dito. Pag kinlikin, may nakita kayong kulay blue na button. Dito nalagay na get code. Click nyo yung get code. Then may lalabas siyang ito. Ang tawag ito, HTML code to. So, punta agad ka dito sa step 2. I-click nyo lang yan. Then lalabas yan. Then copy. Control C. Okay, right click, copy. Okay. Copy. Punta kayo dito. Then balik kayo dun sa layout. Diba? Sa sidebar yun. Doon natin sa sidebar ilalagay. Pupunta kayo dito sa sidebar. Hanapin nyo yung sidebar. Ito, sidebar, right. Add gadget. Okay, punta ulit dito sa HTML JavaScript. I-click nyo yan. And then, i-paste nyo dito yung isa. Dalawa yan, di ba? Una nito. Paste nyo yan dyan. Then, nakikita yung pinakadulo ng cursor yan. Yung link na yan. Click nyo lang enter. Dalawahin nyo. Double click. Ando na sa baba. Then, balikan nyo uli yung page plugin. May isa pa siyang code na binibigay. Okay. I-highlights nyo lang yan. Click nyo highlights, then copy. Kakopy nyo, balik kayo dito. Click nyo uli yung gadget, talabas uli yan. Ayan, don't worry. Nakita nyo ganyan. May message na ganyan. Changes you made may not be saved. Click nyo lang yung stay, of course. And then, i-paste nyo ulit dito. Ayan, para makompleto nyo yung binibigay na code ni Facebook. Then, save. Okay, so ang dami nating natutunan dito, di ba? And save arrangement. Ayan, balikan natin to. Nakita nyo, wala pa yan. I-refresh natin. Then boom, ayan na. Lumabas na. So napapansin nyo, nasa taas siya, di ba? Ayan. So tuturo ko naman sa inyo paano ilagay sa baba yan. Balik tayo dito. Sa layout, di ba? Nakita itong layout na yan. Sa gadget. Ito si ano eh. Ito na yung Facebook page nyo. Pwedeng ilagay sa ilalim yan. Ganyan nyo lang. Yan. Tapos, save arrangement. So, kada gawa nyo kasi ng HTML, lagi na sa ibabaw yun. So, ganyan nyo yan. Balik kayo dito. I-refresh natin to. Itong bagong ginagawa natin. And then, nakikita nyo, nasa ibabaw na yung animated banner natin. Okay. So, ano pang nilagay ko dito? Naglagay pa ako ng isa pang banner, di ba? Sa right side. Yan. Sa webinar naman yan. May gusto pumunta ng unang webinar, nilagay din ako. So, babalik uli ako dito. Saan ako kumuha ng banner dito sa business ko. So, ito yon. Yung nilagay ko doon. Kukunin ko yung embed code niya. Ito yung HTML code niya. Okay? Kaya hindi mo na kailangan magaling sa computer. Kailangan mo lang mag-copy-paste, di ba? Ayan. So, copy. Kinopy ko na siya. Balik ako dito. O, ang gagawin natin? Click ulit natin yung add gadget. Dito sa may right sidebar, HTML ulit, HTML JavaScript, and then paste. Diba? Save. Okay. Then balikan natin to, wala pa, diba? So i-click, i-refresh natin siya. Ayan na. Yun, boom. So nasa ibabaw na naman siya. So yung arrangement natin dito para magaya natin to. Ayan, para magaya natin yan. Kasi bababa natin. So alam niyo na gagawin nyo, di ba?
ilalagay lang ulit natin yan. Punta ka sa layout. Nakikita nyo naman dito sa may sidebar, right one. So, ilagay nyo lang sa ilalim ng dalawa. Okay? So, pangatlo siya. Tapos, save arrangement. Okay? So, refresh natin siya. Boom, ayan na. So, nakikita nyo na, di ba? Naduduplicate na natin tong isa. Ayan. Exciting na ba, di ba? Paganda na yung ano natin. Okay? So, tuloy na natin. Lagyan na natin ng image. Yung image na sinasabi ko kanina. Bakit importante yung image? Kasi minsan baka hindi kayo makakuha nito, di ba? Kaya gusto ko rin pakita sa inyo to. Kasi minsan wala kayong makmakunan ng mga animated banner. Pwede kayong maglagay ng image na clickable papunta doon sa business nyo. Pag kinlik nila yon, mapupunta yung prospect nyo doon sa business nyo. Di ba? Mas maganda yon. So, ang ginawa ko is ganito. Of course, kumuha na muna ako ng image sa Google. Meron na ako niyan. Then, ang ginawa ko is ganito. Nag-add gadget ako. Add gadget ulit, di ba? Add gadget. Muling gadget. Then, i-browse mo ito pababa. May makikita ka dyan image. Okay. So, may image ako. Ayan. So, kailangan niya rito is yung picture. Okay, kunin natin picture. May nakasave na ako dito sa aking, naka-ready na ako. Ayan. Click mo lang yan, yung mga image na yan. Oops. Ayan na. Diba? And then, hinihingi niya yung link niya. Kung saan mo siya gustong i-lead. So, meron akong isang link. Gusto kong papuntahin siya. Halimbawa dito. Gusto ko siya papuntahin dito sa register na mismo. Yan. I-register siya dyan. So, i-copy ko lang yan. And then, ilagay ko siya dito. I-paste ko siya dito sa link. Yan. Pag i-click nila yan, mapupunta sila doon. Okay, then save. Oops, kailangan ng title. So, kahit dot lang ilagay mo, dot. Yan. Para wala ng title. Yan. Click mo lang yan. Save na. And then, balikan natin dito. So, wala pa, di ba? Wala pa. I-refresh natin. Refresh natin yan. Of course, gaya ng kanina, mapupunta lagi sa ibabaw yan. Di ba? So, dalhin natin doon sa baba para ma-duplicate natin itong unang ginawa natin. Okay? Itong unang vlog na ginawa natin. So, what we're gonna do next, alam mo na yan, makadali lang, punta ulit kayo sa add gadget, i-drag natin sa pababa, sa tatlong mga yan. Ayan. Tapos, save arrangement, then boom, at i-refresh natin to. Ayan. Kita nyo? So, may forma na yung side right bar natin, di ba? Yan. Okay, so exciting na ba, di ba? So, wala pang content yan. At least, meron na kayong mga clickable na banner. Nandiyan na rin yung Facebook page nyo. Tsaka yung clickable na image. Lahat yung papunta sa business nyo, di ba? So, dyan pa lang, pag naklik ng ano yan, makikita na agad nila yung business na gusto mong i-present sa kanila. Okay. So, anong ginawa ko dito sa pages na to? Okay, paano maglagay ng mga features, ng mga content. Okay, dito sa About Me, kung makikita nyo rito, excuse me, wala yan. Okay. Gusto ko muna, matanggal din muna itong mga to. Kasi gusto ko malinis yung vlog ko. Kaya ako may mga ganito. Okay. So, what we're gonna do, pupunta ulit tayo dito. Ayan, makikita mo itong blog post. Diba? I-edit mo yan. Click mo yung edit. Ayan. So, ititira ko lang dito is yung date lang actually. Ina-uncheck ko lahat yan. Yung mga labels na tinatanggal ko. Para pag nag-post ako, malinis. Tanggal ko lahat yung mga yan. Okay? So, yan na lang ang magiging itsura niya. Okay, linisin muna natin yan. I-save. And then, balikan natin to. I-refresh ko lang. Pakita ko sa inyo kung nangyayari. Ayan. Nalinis na, di ba? Okay.
Ngayon naman, maglalagay naman tayo ng content. So dito, kung napansin dito sa About Me, nakita nyo dito, makikita nyo meron akong pictures, yung image ko. Of course, ako yan About Me. And then yung ginawa kong vlog regarding sa akin at saka yung sa experience ko. Kung ano, para makilala nila ako. Sino ako at kung ano yung ginagawa ko. Okay. So, ganito yung gagawin mo. I-click mo naman ngayon yung pages, di ba? Nasa page yun Pakita ko lang ulit sa inyo. Nasa page siya, di ba, yung About Me? Nandito sa page. Ayan, mga pages yan nakalagay dito sa tab natin. Okay? So, pupunta tayo dito sa pages. Click mo yung pages. Ayan, ito yung mga ginawa natin pages. Then, i-click mo yung About Me, Edit. Okay? Edit. Click mo yung Edit. Okay. So, nakita nyo yung image. Okay, i-click mo lang ito. Makikita mo dito, marami ditong mga kagaya ng mga fonts, kung ano yung mga fonts, mga undo, compose, HTML. Ito, i-click yung mga buttons, mga tools natin ito actually. Ito yung editor natin na sinasabi. Okay? So, i-click natin itong insert image. Diba? Click mo insert image. And then, meron akong ginawa, of course, na upload ko na yan. Mag-upload ulit ako. Choose file. Ayan. Then, i-click mo yung image na gusto mong ilagay. So, yung in this presentation, ito yung, of course, yung image ko ilalagay ko. Okay? Hayaan mo lang siyang i-upload. So, kahit depende kung dapat, ang isa sa mga tip ko dito is dapat may mga naka-prepared image na kayo para upload na kayo ng upload. May i-upload nyo na lang muna lahat and then mamaya, grab na kayo. Select na kayo ng select. Okay? Kaya ko lang pinapakita sa inyo to para at least may idea kayo kung paano ginagawa. And then select. At selected. So, ayan ang image ko. Maliit, di ba? Paano mapapalaki yan? Ayan, may small, medium, large, extra large. So, large. Click ko yung large. Extra large. Yun. Okay na. Then click yung update. Yan. Then tingnan natin dito sa mismong vlog na actual. Diba? Refresh ko. Yun. Diba? Kagaya naman dito ulit. Ito yung kompleto ko ng vlog. Ayan na. Diba? Tapos meron na silang mga content dyan. May mga words. May mga words na dyan. Diba? May content na. So meron ka na. Alam mo na paglalagay ng mga image sa vlog mo. Diba? So next natin gagawin is ilagay natin yung description, yung pinakang stories ko dito sa baba, pinakang content ko. Kaya i-click muli yung About Me, Edit. Okay? So nasusundan nyo ba ako guys? Sabi ko sa inyo, medyo mahaba to, pero worth it naman to pag natutunan nyo. Makikita nyo dito, pag kinlik nyo yung gilid ng image, may cursor yan, yung nagbiblink, i-press nyo lang yung enter. Then bababa yan, isa pa, para lang magkaroon siya ng kahit konting space. Diba? Konting space. And then, kung may naka-prepared na ako, yung ginawa ko, of course, para mabilis tayo, ito yan, i-highlights ko lang lahat, then copy ko, then pagka-copy ko, pinaste ko lang yan dito, paste. So, yan na. Ayan na yung kwento ko, ayan yung image ko, then update. Okay? So, balik tayo dito. I-refresh ulit natin. Yan, makita nyo, wala pa yung nilagay kong content ko doon. Yung words ko. Yung stories ko. Ayan na. Diba? Kita nyo na, yan na. Nakaano pala siya. Kung napansin nyo, naka-middle. Kung napansin nyo yung ko dito, lahat siya nandun sa side na to, nasa left side. Diba? Yung sa indent niya, nasa left side. Ito naman, nasa middle. Kayahin na natin mismo yung isang vlog natin para talagang duplicate siya. Okay? So, i-highlights ko lang uli lahat to. Ayan, i-highlights ko lang. Tapos piliin mo lang ito. Ayan, yung alignment. To the left, lahat sila. Then update. Yun. Ayan. Then refresh ko.
nandun na lahat sila sa right side na yung alignment niya, di ba? So may isa na tayong content. So ganyan lang guys. Kabawa, may mga vlog pa kayong mga gagawin. Ganyan lang. Insert yung image. Lagi kasi mas maganda kung may image yung kwento nyo, di ba? Yung vlog nyo. Para mas meron agad silang idea kung ano yung gusto mong pag-usapan. And then of course, yung products. Okay, di ba? Bilang isang online marketer, gusto nyo ilagay yung products nyo, di ba? Isama nyo doon. Dito sa pages na ginawa nyo, i-click nyo lang yung edit. Okay? Click mo yung edit, then mag-insert ulit tayo ng image. Click mo yung image, choose files, and then piliin natin yung image, yung product image natin. Ayan, ito. Okay. Pag na-upload na yan, na-upload na siya, click mo yung select mo, then add selected. Lalabas na yung image yan. Mapapansin mo, mas malaki yung nandito, di ba? Dito. Sa may products siya. Mas malaki yung image na ligay ko dyan. Ayan. Then yung in-upload ko ito, maliit pa, di ba? Ayan. So, paano natin papalaki yan? Kaya sinabi ko kanina, choose nyo lang dito yung small, medium, large, extra large. Ayan. And then, ilagay ko na rin yung description sa baba. Ayan. I-click nyo yung pinaka-side niya. Ayan. Makikita mag-building yan. And then, enter. Bigyan nyo lang isang space. And then, yung description ng product nyo. Okay. Ito na yan. Copy paste nyo lang lahat yan. Select all, Control A, then Control C, copy. Then pagdating dito sa editor, Control B, paste. Hindi ko napansin yung indent niya is nasa middle ulit. Sa middle ulit siya. Lagyan lang natin sa dito sa may side lang. Yun. Oops. Ayan. Ayan. Select indent. And then ito kasi hinighlights ko to. Ayan, di ba? Kasi pakita ko lang muna sa inyo. I-update natin. Okay? So dito sa ginagawa natin, okay, yan pa. Kaya na siya. Meron na. Okay, di ba? Meron na siya. And then, maglalagay naman tayo ng highlights na clickable na link. Ito, nakikita nyo itong clickable na link na to. Word siya, pero pag kinlik mo siya, mapupunta siya doon. Kaya yan yan. Kaya, makikita nyo, nag-delete siya. Nagre-redirect siya sa ibang link. Okay? So, dito yung papunta dito sa product na ino-offer mo. Yan. Okay, so paano natin ginawa yan? So, ganito yung gagawin natin. Napapansin ko dito. Ayan. Wala pa siya, diba? Tignan nyo, wala pa. Ayan. Ito yun eh. Ito yung i-highlights natin doon. So, balik kayo dito sa Blogger, sa editor. Punta nyo my product. Okay? I-highlight. Okay. Pag nandito na kayo, yung image, di ba yung image? Kaya sabi siya kanya, gusto mo yung clickable to, i-click nyo lang yan, then yung image mismo ha, click nyo mismo yung image, then i-click nyo yung link. And then, lagay dito sa may tapat ng web address, paste nyo yan. Yan yung link na gusto nyo siyang mapunta. Okay, ganun din yung dito sa baba. Is-update muna natin siya. Okay, para lang ma-test natin dito. Yan, i-refresh natin to. Okay, then i-click natin siya. Ayun, napupunta na siya doon, mismo doon sa business na gusto mo siyang i-lead. Diba? So, ayan, lumabas na. Ayun, no? Okay.
Then, so ganito rin ang gagawin natin dito. Pag kinlik mo yan, dapat lalabas yan doon. Okay, pakita ko lang ulit sa inyo. Edit. Okay. Then, ito yung gusto natin i-highlights, diba? Ito. Highlights mo yan, and then link. And paste nyo yung dito sa web address. Oops. Yan sa folder. Ito yung link. Paste mo dito. Paste. Then okay. Then update. Okay, punta ulit tayo dito sa blog natin. I-refresh. Refresh natin. To make sure na ano siya. And then, click mo yung link na yan. Yun, no? Mapupunta na siya doon sa mismong offer, sa mismong website ng offer mo. Yung kung mabagal nga lang siya, pero ayan na. Okay? Kita yun na yan. Alright. So, close mo muna ito. So, napaka-powerful nito. The next step natin gagawin is paano maglagay ng video. Kung mapansin nyo rito, meron dito video. Diba? Pinlik ko yan. Ayan, of course. Dito ko na ipapakita yung video presentation. Diba? Paano ko nalagyan yan? So, at saka ito, idagdag natin itong watch our video presentations. So, makikita nyo, wala pa yan. Diba? Wala pa yan. And then, kung napapasin nyo muna, para dali, may nakita nyo may naka-yellow background. Okay? Ito nga pala gusto kong sabihin. May naka-yellow background doon sa link ko. Ito yung ginawa ko dyan. Okay? Bago muna tayo doon sa video. Okay. Yung naka-yellow na background na yon, tala kayo dito, i-highlight nyo lang uli yan. Itong pen, text background color, i-click mo lang yan. And then, choose mo lang yung yellow. Ayan. And then, update. Ano, pansin nyo, nagkakulay na siya. Pagdating nyo rito, i-refresh nyo, yun, may kulay na, diba? So, yun lang. So, punta na lang tayo, lagyan na natin ng video. So, balik ulit tayo sa may products natin sa page. Ayan. Actually, depende sa imagination nyo at kung anong gusto nyo gawin. Pwede rito. So, mag-add video tayo. Lagyan natin pinaka-largest font natin. Ayan. Watch our video presentation. Diba? Watch our video presentation. Yun. Oops. And then, sorry. Ayan. Then, ilagay natin yung video. So, paano tayo makakakuha ng video na to? Pumunta ako dito sa channel. Kahit anong video sa YouTube, pwede nyo ilagay dito sa vlog nyo. Of course, isasample ko yung channel ko. Okay, so ito yung channel ko. Makikita nyo yan. Tapos ito yung nilagay ko doon video. Yan, ito yun. Then, wala muna sa inyo. Yan, pa. Okay. So, ang gagawin natin dyan is i-browse nyo yung pababa. I-click nyo yung share. I-click nyo yung share. Yan. I-click nyo naman yung embed. Okay. Tapos, ito, nakikita nyo yan, no? Yung mahabang code na yan. I-highlight nyo lahat yan. And then, copy. Pag-copy nyo, pupunta uli kayo dito sa plug na ginagawa nyo. And then, tandaan nyo itong video presentations na yan. Okay? I-click nyo naman yung dito yung HTML. Okay, pupunta kayo dito sa mga puro codes na to. Yung kabilang side ng editor, puro codes yan dun sa ginagawa nyo na yan. Ito yan. Ito yung katumbas itong mga to. Yan ha. Katumbas yan ito. Ito yung pinakang code niyan lahat. Yan. So hanapin mo yung salitang was our video presentation. Okay? Nakikita nyo naman dyan. And then, hanapin nyo ito mismong DIB na to. Ayan ha, makikita nyo dito may DIB dyan. BR/DIB na. Makikita nyo to. Ayan. Medyo dapat maingat kayo dito. Okay? Then, click enter. Ayan. Then, dito
Ito yung sa ipe-paste. Right-click nyo yan, paste. Sa area na yan. Nandiyan yung video. Then update. Okay, balik ulit kayo sa edit. Tayo din sa compose. Tingnan nyo, pumasok na yung video. Ayun yung video, di ba? Ang dali lang, di ba? So, meron na kayong video. Ito, may nagbibiling sa gilid. Ito nyo, i-backspace nyo lang ng isa. Oops. Ayan, para ano siya. Ayan. Tapos, para maging middle siya, i-highlights nyo lang yan, video na yan. Highlights nyo. Tapos yung sa alignment, middle nyo lang. Ayan. Then, update. Okay? Na-click nyo na yung update. Pauli kayo dito. Then, refresh nyo ngayon yung vlog nyo. Then, boom! Ayan na. Lumabas na siya. Ito na yung video. Diba? So, katulad na siya dito. Ayan. Para sa pares na siya ngayon. Diba? Yan yung products nyo. Ano yung video presentation nyo. Ayan. Okay? Yung next step naman natin gagawin ngayon is dito naman sa free internet marketing training natin. Ito yung free internet marketing training na sineshare namin sa mga leads namin. So nilagay ko rin ito dito sa blog ko. Nilagyan ko dito ng clickable na link. Ayan o. Pag click mo yan, pupunta rin doon mismo sa free training. Okay? So ayan yun o. Diba? So yun. Ayan, meron siyang video. Okay. So, ang ginawa ko dyan, may malabas na ito. Capture page yan. Okay. So, ang ginawa ko dyan, obviously, makikita nyo yung image ito. Ganun din yan. Pag kinlik ko rin yan, doon din mag-delete yan. Same yan. Ito yung sa ano. So, kahit anong link ang ilagay nyo dyan, kahit anong link, importante kasi sa inyo, pinakita ko sa inyo kanina kung paano kumuha ng link. So yung image na ang kinuha ko dito. Okay? So, paano ko yung image na kinuha? Paano kinuha yung image na to? So, ang ginawa ko rito is in-screenshot ko lang yung screen ko. Then, in-wrap ko siya, inilagay ko siya dun sa video. Okay? In-screenshot ko itong mismong screen na to. So, paano ko ito ginawa? So, dito sa laptop, i-click ko lang yung PRTSC. Yun yung PRTSC. Click mo lang yun, hanapin mo dun sa keyboard mo. Usually nandun yan sa may pinakang right upper corner ng keyboard mo. Click mo lang yung print screen na yon, and then magpunta ka sa Paint. Ayan. Itong Paint sa mga laptop, lalo na sa Windows, meron yan. Punta ka sa Paint. Open mo yung Paint. Then, may punta ka sa Paint, and then i-paste mo yan. Then, of course, masyado siyang malaki, diba? Baka dito sa may nakita ko 100% na yan, i-click mo yan, magpi-50% yan, and i-click mo select mo itong crop. Ayan, kunin mo lang yan. Ayan, area na yan. So, pantayin mo lang siya. Yun. Then, crop. Kasi save mo na. Kung saan mo siya gusto save. Yan. So, meron na ako dito kung napapansin nyo. Ayan na. So, kunwari na lang sinave ko. Okay. So, paano may lalagay yan dun sa pinakang page mo? Diba? Doon save ko na lang siya. Okay? Balik ako ulit sa blog mo. Okay. Punta ka dun sa dito na tayo sa free internet marketing page na. Diba? Ito naman tayo. Okay. Malapit na. So, edit. Okay, lagay muna natin yung image. Okay, total na-crop na natin siya. So, choose file tayo, upload natin yan. So, ito yung sinave natin. Ayan na. And then, i-open natin. Click lang yan. In-edit natin. So, ang dami natin ang tututunan dito, di ba? And then, i-large size natin siya. Yan, para mas malaki. Alright. So,
Pag kinlik mo yan, dito makita may nagbiblink sa gilid, di ba? Sa right side. Yan, bago siya bumaba. Okay? Kaya dito sa may left side na to, mag-click ka para bumaba yung image. Nakita niyo bumaba yung image niya, no? Ayan, bumaba na siya. So, pwede ka na maglagay ng words dito. Any words na gusto mong ilagay. Okay? So, ang nilagay ko dito, kalagay dyan is free internet marketing training. Click here to get your video training. So, okay, automatic sa ginagawa natin. Of course, ngayon wala pa, di ba? Yan, bakante pa yan. So, lagay natin yun. Nakapag-insert na tayo ng image. So, lagay naman natin click here. Click here to get your free video training. Click here to get your free video training. Tag natin yan. Click here. Click here to get your free video training. Okay. Kaya mag-alala kung lumalabas na ganyan. Pagdating niyan sa actual size, may iba na yan. Okay. Training. And then, gagawin natin siyang clickable, di ba? Nakikita nyo naman itong link na to. Eh, yung link niya, kakopy ko na lang yan. Copy ko. And then, ipe-paste ko na lang dito sa link. Diba? Dito. Para maging clickable siya. Paste. Then, okay. Update. Update natin siya. Then, balik ulit dito sa edit. Click mo naman yung image. Diba? Okay, click mo yung image. Then, link. Paste mo naman dito yung link. So, whichever yung i-click nila dyan, doon sila paras mapupunta. Then, update. Okay, i-test natin yun dito sa ginawa natin. Okay, i-refresh natin ngayon siya. Boom, ayan na. Ayun. Pag-click nila yan, ayan na. Ayun na. Nag-loading na. Papunta na siya doon sa training. Gusto ba siya papunta yun? So, ayan na yun. O, diba? So, which is ganun din sa ganun din sa link, sa clickable link na yan. Ganun din yan. Parehas yan. Okay. So, meron na tayong about me. Meron na tayo na page. Okay. Meron na rin tayo regarding sa products mo. Ayan. Meron ka ng free training na binibigay. Bibigyan din natin sila ng free ebook. Okay. So dito naman, nakikita dito yung free ebook. Ito yan. Ayan o. Ganyan lang kasimple nilagay ko. Naglagay lang ako ng image ng ebook. So pag in-link nila yan, ito, mapupunta sila doon sa may download site ng ebook. Yung free ebook na binibigay ko. So lalabas yan. Ayan na. I-click na nila yan. Okay. So ito medyo may pagka-technical to. Sundan nyo lang ako. Mag-take note kayo. And then, isa na natin. Okay. Pakita natin na wala pa. Diba? Bakante pa yan. Ito yung ginagawa natin. Okay, balik tayo dito. Dun sa may free ebook naman, click natin yung image. So yung sinulat ko doon is click the image to get your free ebook. Okay. Click na siya. Yun. Na. And then largest. Okay. Yun. Click the image. Then ilagay ako ng space to get your free ebook. To get your free ebook. So hindi ko na yan nilagyan ng clickable link. Pinalakayan ko lang siya. Tapos ito medyo nilihitan ko lang ng konti. Sunod lang ng kabila. Yan. And then, mag-insert ngayon ako ng image. Lagay ako ng dalawang space. Then, mag-upload ulit tayo doon. Yan. Ito yung image. Okay, diba? Ayun yung image. Then, select ko yan.
ko yung large size. Yan. Para mas kitang-kita siya. Then dito ko ilalagay yung link sa may download site ko. So, paano naman ako pumunta sa may download site? Okay, first of all, dapat meron kang Google Drive. Okay, dapat meron ka nito. Punta ka lang dito sa may googledrive.com. Okay, punta din sa may googledrive.com. Yan. Pagdating sa Google Drive, na-open mo na yan, mag-upload ka ng files. Upload files. Then ito yung PDF, ito yung ebook. Click ko yan. Then open. So ito na yun. Yan, nag-highlights na ulit siya. Na ibang version ulit ito. Version dito. Okay. So, para makuha mo yung link nito, i-click mo yan. Then i-click mo to. Get shareable link. Yan, nag-create na siya. I-click mo ng isang beses yan. Mga highlights. Copy mo. Copy. Pwedeng right click. Tapos copy. Okay. Then balik ka dito. Yan, di ba? Nakita mo link niya. Click mo ulit. Then link. Paste mo yan dito. Ayan. And then click OK. So pag kinlik nila yan, diretso na sila doon sa download site mo. Sa Google Drive mo. So madadownload na nila, makukuha na nila yung free ebook mo. Tingnan muna natin siya rito. Okay? So refresh. Ayan na yung free ebook mo. Ayan na yun. Diba? Pag kinlik yan, pupunta na doon sa may download site. Yan. So, pwede na nilang i-download to. Kasi click lang nila to. Yan. Hindi makita nila yung free ebook nila. Okay? The next step naman is dito tayo sa Contact Me. Okay, dito naman may Contact Me. Ayan. Nakita nyo nito naka-highlight yung Facebook yung Facebook banner ko, tsaka yung YouTube banner ko, yung YouTube channel ko. May mga clickable link na rin. Basically, same procedure lang din yan yung ginawa ko kanina. So, I hope kaya nyo na yan. But, papakita ko lang din sa inyo dito paano ko ito ginawa ng mabilisan. Okay, so, obviously, may mga naka-ready na akong image. So, ganun mo ito dito. Add me on Facebook. Okay, so, nag-ano na lang ako dito. Add me on Facebook. Largest, lagi pinipili yung largest, then siniselect ito makapal, add me on Facebook. Yan, enter, then punta ako sa Facebook ko, of course. Talon ako sa pinakang profile ko. Ayan, then copy. Kinopy ko na yung profile link ko. Paste. Ayan, i-highlight ko rin dito. Lagyan ko ng link. Kaya i-click mo na lang yan, automatic na yan. Kasi link na yung ano mo, i-update mo. Update. Okay. Kali sa Contact Me, edit. Lalagyan naman natin yung image ko. So, pin-drop ko na, pumunta na ako dito. Yan. Tapos nag-print screen na ako niyan, then kinwrap ko na sa Paint. Hindi ko na gagawin yun dahil nakita nyo na kanina. Okay. Then naka-ready na ako dito. I-upload ko na ulit. Upload ko lang. Ito na yun. May nakrap na ako. Yun. Select ko lang siya. Select. Boom. Yan na. Then, siyempre, palakihin natin siya. Extra large. Yun. Mas malaki. Pwede natin siya medyo dikit. Yan. Para dikit na dikit siya. And then, para malagyan ulit ng link, of course, ilagyan mo yung link. Click mo ulit. Link. Paste mo yung address ng Facebook profile mo. Same thing din sa update natin. Okay. Same thing din dito sa YouTube channel, di ba? Same lang din yan.
muna dito ako sa YouTube channel na. Sa YouTube channel ko, okay, kunin ko lang yung pinakang address ko sa YouTube. So, yung YouTube channel address ko. Kinapit ko lang yan. Ako dito. Then, yung nilagay ko rito is watch more video tutorials here. Tapos yung clickable link na to. Yun na yun. Okay. Lagyan na natin. Pero nakita nyo, halos pares-pares lang ginagawa ko. Same procedure lang din palagi. Watch more. Video tutorials here. Then subscribe on my YouTube channel. Okay. Then subscribe. Ito yung highlights ko. Subscribe on my YouTube channel. Yan. Ito yung highlights ko. Nilagyan ko siya ng link. Yan. Then pinaste ko dun yung YouTube channel na address ko. Ayan. Then of course, lalagyan ko siya ng image. Kinrap ko na rin yun. Okay. Baba lang natin ng konti. Taas pa siya. Okay. So, nilagay ko naman yung image. Kinrap ko na rin siya. Naka-ready na siya. Ito na yun. Okay, select, unselected. Yan na, lumabas na siya. Then, extra large. Yan, click mo yung link. Isa pa, click mo pa ulit yung link. Baka mawala siya. Okay, then paste mo yung YouTube channel link dyan. Okay. Then, update. Click mo yung update. Tapos ito, balik tayo sa vlog. Refresh. Just contact. Nakita ko lang na wala pa talaga itong kalaman-laman. Yun. Ayun na. Ayun siya. Pumasok na. Na-refresh na. Okay. So, ayun na siya. So, halos kamukha na, diba? Ayan. Meron ka ng contact me, may free ebook, may marketing. Then sa home, dito ko naman ginagawa yung ito lumalabas yung pinakang post natin. So wala pa tayong post, nakalagay ito 0 post pa. So maglalagay tayo ng post. Paano maglagay ng post? Okay. So dito, click mo yung post. Okay, new post. Maglagay ka ng title. Okay. Maglagay ka ng title. Ano kung ginawa nito? Naka-ready na ako dito. The best way to earn money. Ayan. The best way to earn money. Positive. Copy-paste ko ito. Copy. As a title. And then, copy ko yung buong stories. Ayan. Control A. Control C. Space dito. Okay. Yan. Space na. Pwede na kasi siya. And then maglagay tayo ng image. Middle na natin siya. Okay. Upload. Choose yung file. Ito yung image na nilagay ko doon. So yan. Alright. Select. Then add selected. Yan na, palakihin natin yung image, extra large, yun. Na, then publish. Okay, so walang post ngayon, i-refresh natin siya. And boom, yan na. Ayan yung post natin. Okay. So
So para lumabas ito dito sa may right sidebar, yung pinakang featured post na to, what you will do is, balik lang ulit tayo dito. Wag hindi ko na-share to. Okay? Nasa sa inyo, kung ipapublic nyo, i-cancel nyo. Ako naman, i-cancel ko lang yan. Balik kayo dito sa layout. Okay? Okay, sa layout. And then, add gadget. Click mo yung add gadget. And then, hanapin yung featured post. Ayan. Yung featured post. Yung gusto ko yung featured post. And then, click na lang yung save. Please select featured post. Use most publish. Ayan. Click natin ito. Ayan. Tuloy ko yung use most publish. And save. Okay. Then i-drag sa pinaka-ibaba. Ayan. Featured post. Save arrangement. Okay, click nyo yan, i-refresh nyo yan, makikita nyo sa pinakang ibaba. Ayun, ayan na siya. Featured post na siya, di ba? Kalagay na dyan. So that's it. Basically, kompleto na yung vlog nyo. Ayan, may about me ka na. Ayan, napi-feature mo na, may highlights mo na kung sino ka, kung ano ka, kung ano yung ginagawa mo, andyan din yung products mo, kung ano yung mga pinopromote mo, kung ano yung offer mo. And then dito na rin yung free, yung mga freebies mo sa mga prospects mo. Tara, may free video training ka, may free ebook ka pa rin at the same time. Dalawa yung binibigay mo, di ba? Okay? Ayan. And then, meron ka rin, of course, para kanila makontak. Nakikita nila agad yung image nung ano mo. Saka pati kung may video channel ka, makikita agad nila. Okay? And then yung sidebar mo, yan, kompleto na yan. May mga clickable na banner yan. Andyan din yung Facebook fan page mo. May mga link ka sa webinar mo. May mga clickable kang images. Papunta dun sa images mo. Okay, so I hope na marami kang natutunan dito. And again, this is Mel Villeta, inyong Pinoy Affiliate Marketer. And maraming salamat po. God bless sa lahat.